What's up, KG? At welcome back sa ating channel. At syempre, ngayong araw na ito, meron tayong isa sa mga paborito kong pag-usapan dito sa ating channel, na which is mukhang bad news, pero para sa akin may iba akong take dito at may iba akong nakikita dito sa side ng story na to. So, puntahan natin yung ating, pinost ko na kasi ito sa aking Twitter. Dun, post ito ng Bit Pinas, kung saan sabi nila dito, just in, Comelec has axed blockchain and voter verification system from its proposed 2028 election budget, cutting its funding request by approximately 6 billion pesos. No? So, sabi dito ay parang hindi na nila isasama yung blockchain, yung pinopose sa blockchain system na pwedeng gamitin sa susunod na election sa 2028. So, tingnan natin yung balita. Yan, so Comelec excludes blockchain from proposed 2028 election budget. May lumalabas na to. Yan. The Commission of Election, Comelec, has removed blockchain technology components and voter verification system from its proposed budget for 2028 general election, cutting its initial 25 billion, so yun yung pinaka-budget proposal by approximately 6 billion. Parang kinat dahil doon sa pag-cancel nila doon sa kanilang blockchain technology components and voter verification system. So sabi ni Comelec Chairman George Garcia that the decision followed recommendation from the Department of Budget and Management to reduce the poll body's funding request. The removed features were deemed non-essential for conducting the election, with Garcia citing budget optimization and data privacy risks as primary factors for the exclusion. So, basahin natin yung naging history. So, from 2017 to 2018, former electronic voting system provider was Smartmatic. So, sila yung unang nag-examine ng blockchain technology to prevent vote rigging. So, sa mga pagdadaya na election, while tech executives express early confidence in local infrastructure and readiness. Then, noong 2022, so sabi ni Comelec, former Comelec official, the technology from a regulatory standpoint warning against the use of cryptocurrencies for illegal activities such as vote buying. So, pwede daw gamitin yung mga cryptocurrencies sa mga illegal activities. Tapos, during the National Election Summit, Comelec hosted dedicated breakout session where local Web3 industries leaders, including Binance Chain CEO Paul Soliman, and then Binance Philippines General Manager Kenneth Stern presented frameworks for utilizing non-fungible tokens as immutable voting receipts to improve transparency. So, NFT ang gagamitin. So, sabihin, nakaano yun sa blockchain. No? As a pro-crypto, so, pro-crypto kasi ako, no? At saka lalo na, ito yung mga gusto kong innovation na mangyari dito sa ating, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito, once na naipasok na itong blockchain system sa gobyerno, no? Para sa akin, kung basahin mo itong balita na to sa pro blockchain, pro crypto, is parang bad news siya, tama? Kasi yung adoption na dapat na gusto natin mangyari na ma-implement sa government para mas maging transparent, mas maging maayos, talagang mapagkakatiwalaan yung sistema ay syempre mawawala, no? Pero dito kasi ayon doon sa balita ng Bitpinas, yung isa iba pa na mga media reports, inalis nila yung inalis muna ng Comelec. Ibig sabihin, hindi naman siya permanente talaga na parang tatanggalin na sa plano yung blockchain. Siyempre, para sa paghahanda sa 2028 election, bilang bahagi ng pagbabawas ng budget. Siyempre, sabi nga ni Chairman George Garcia, maaari pa rin maisagawa yung halalan kahit wala ang blockchain features. Kaya hindi mo na ito sinama sa kasalukuyang plano. Binanggit din niya na yung mga usapin na talagang yung gastos at ilang mga data privacy concerns, no? So, isang malaking balita ito para sa blockchain community natin dito sa Pilipinas, no? At syempre, bukod dun, para sa mga hindi pamilyar, no, yung blockchain kasi isa yung technology kung saan
mahirap baguhin yung mga records kapag nailagay na yun sa system, no? Ito yung parehong technology na ginagamit sa Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Ibig sabihin, once inilagay mo na yun sa blockchain, permanente na yung record na yun. So malalaman mo kung sino yung kaninong address nang galing yung pondo at saan pumunta, no? So dito naman sa blockchain na voting naman is kung sino yung, kunyari ako, no? Kuya Kag, bumoto, binoto ko kunwari si ganito, so makikita yun dun sa system na galing sa akin yung boto na yon. So mas malinaw, mas maayos. Talagang NFT ang gagamitin nila para doon sa vote counting, no? Kung sino yung mga sinulat mo at yung resibo is makikita mo talaga na bumoto na itong tao na to. Syempre para may ano rin yung mga ghost voter na tinatawag. Syempre bilang isang taga-suporta ng blockchain, pabor ako dun sa idea ng blockchain voting. Syempre dahil maaaring dagdagan ito yung transparency o di kaya auditability ng mga election. Pero hindi ibig sabihin nun is dapat itong madaliin. Sa katunayan, mas gugustuhin ko pa yung mag-ingat ang gobyerno kaysa yung pilitin agad ito, yung gamitin yung pinakamahalagang gamitin agad ito sa pinakamahalagang proseso ng bansa. Syempre, at ano yun, yung halalan. No? Pabor ako sa blockchain voting pero hindi ako pabor sa pagmamadali. Ang election system kasi, isa yan sa mga pinakamaselang sistema dito sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang bansa, sa isang bansa, no? Siyempre, isang pagkakamali lang, maaaring mawalan ng tiwala yung public, tayo. Hindi lang sa election, kundi pati na rin sa blockchain technology mismo, no? At siyempre, aminin natin, mababa pa rin talaga yung tiwala ng maraming Pilipino sa institusyon ng gobyerno dahil sa mga issue ng korupsyon at saka kakulangan ng transparency. Sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, siyempre, kung may implement ang gobyerno, so napapaisip na naman ng tao kung isa na naman ba itong another style na naman para makapangurao itong makapandaya. No? Siyempre, kung ilulunsad agad itong blockchain voting nang hindi handa yung sistema, tapos magkaroon ng problema, malamang yung blockchain na naman yung sisisihin kahit hindi naman talaga technology ang tunay na may kasalanan. No? So, ang blockchain kasi is a tool. Ang blockchain, talagang tool lang siya, technology lang siya, pero yung gumagawa ng mga kalokohan, yung mga gumagawa ng korupsyon sa bansa, ay tao din. 'Di ba? Sana yun ay naihahatid ko sa inyo na mas maayos, no? Sana naiintindihan yung ibig kong sabihin doon sa pinupunto ko na yon, no? Ngayon, yung mga dahilan naman kung bakit pwede yung blockchain voting, no? Unang-una, nagbibigay kasi ito ng transparency, mas madaling ma-audit yung mga record kapag may transparency lalo na sa pagbotohan, no? Tamper resistance, mahirap baguhin yung mga kapag yung mga data na nai-publish na o naitala na, no? Faster verification, mas mabilis ma-verify yung mga resulta. May public trust kung tama yung implementation. Pwede makita ng publiko yung audit, no? So meron namang may monitor mo naman mismo ng ikaw mismo yung dahil public naman ang blockchain, no? Ngayon, yung mga dahilan kung bakit naman hindi ito dapat madaliin. Para sa akin, yun nga, sabi nga rin sinabi rin naman dito na sinabi rin naman ng COMELEC chairman George Garcia, isa rin sa mga naging concern ay cybersecurity risk. Siyempre kahit blockchain, pinaka-back-end na ginagamit nilang technology, may iba pa ring bahagi ng sistema na pwedeng ma-hack. So hindi lang naman yung blockchain ang pwedeng ma-hack, pwedeng yung mga ginagamit na machines, no, bato lang ng bato ng mga boto kahit wala naman talaga doon. So kahit maging transparent yun, so kung basura yung nilagay mo, so basura din talaga yung magiging habang buhay na yun doon, no? Human factor, siyempre hindi lang naman blockchain ang kalaban kundi yung mga corrupt na opisyal o mga tao. Educational gap. So, ano ibig sabihin ng educational gap? Maraming Pilipino yung hindi pa pamilyar sa blockchain. So, hindi pa nila alam kung para saan yung blockchain, kung mapagkakatiwalaan ba ito. Siyempre, bagong technology ito. Governance issue. Sino ang magkocontrol ng mga nodes? Yun kasi yun eh. No? Sino yung kumokontrol nun? Sino yung mag-audit? At sino lang yung may access? No? Kaya dapat mas maging mapanuri tayo pagdating dito, no? Hindi natin minamadali. Ito yung mga punto na pwede kong
Ito yung mga pinupunto ko dito eh. Bago natin gamitin yung mga blockchain sa pagboto, siguro mas maganda na gamitin muna natin dito sa pag-track ng pera ng gobyerno. No? Para sa akin, mas maganda yon kasi bakit? Para malaman muna natin kung talagang malinis ba yung gumagamit ng blockchain o hindi. No? So, pwede natin gamitin sa government budget. No? Maitatrack natin yung government budget, infrastructure spending, mga pinagkakagastusan, lalo na yung mga naging issue nitong mga nakaraang mga anomalya dito sa gobyerno. Procurement records, no? So, plus mga LGU fund allocation. Ano pa ba? Yung disaster. Yun, kagaya nung sa flood control, no? Mga disaster fund. So, doon natin mas makikita yung kahalagahan ng blockchain. Kahit naman hindi sa flood control, kahit doon sa mga pinagyo, mga nilindol, na lalo na last year, ang daming ganun, no? So, kailangan makita natin yon mismo sa blockchain na ibibigay ito. Magkano ba talaga ang nare-receive ng bawat LGU na tulong galing sa gobyerno at magkano lang yung nagagastos. Ba? Siyempre, pag nakita ng publiko na gumagana yung blockchain sa government record at budget transparency, saka pa lang tataas yung kumpiyansa ng mga tao para gamitin to sa eleksyon. No? Kailangan may dry, hindi ko sinatawag na dry run eh. Parang sandbox din, parehas nung ginawa sa Binance, no? Pero sa madaling salita, ang gusto ko lang sabihin dito ay blockchain muna para bantayan ng pera ng gobyerno bago yung blockchain para sa mga pagboto, no? Naniniwala ako sa blockchain, pero mas naniniwala ako na yung technology ay dapat ipinapatupad sa tamang panahon at tamang paraan. Hindi porket maganda ang technology ay dapat agad gamitin sa pinakamalagang proseso ng bansa. Siyempre sa isang bansa na matagal nang may problema sa korupsyon, mas magandang patunayan muna ang blockchain sa transparency ng budget bago ito pagkatiwalaan talaga sa kinabukasan ng ating demokrasya, no? Kaya dapat is maging mas mapanuri tayo, mas kailangan mas tignan natin yung mga pwedeng mangyari at hindi porket pabor tayo sa blockchain, i-implement agad natin yan doon agad sa butuan. Bakit? Kasi iniisip natin pag na-implement yung mga blockchain na ganyan, to the moon. Ganyan, hindi, mali yun eh. No? Hindi naman ito nangangahulugan ng pagtaas sa mga tokens natin or kung ano man eh. No? Adoption nito para sa transparency. Ngayon, kung tayo ba mabibigyan din ng ganyan at mapapublic size, magiging public din na ating mga pondo, mga pumapasok na pera sa atin, okay din ba tayo doon? Diba? So, kailangan maging mapanuri din tayo sa mga ginugusto natin. Hindi porket ako, pabor ako sa blockchain, may mga bagay din na pinapaboran ako, no? At pabor ako sa crypto, pero hindi lahat ng crypto ay sinusuportahan ko. Siyempre, pag may nakikita tayong mali, ay talagang sinasabi natin, sinasabi natin yung ating mga nakikita tungkol dito. Hindi para ma-brainwash, hindi para magsabi ng kung ano-anong mga bagay, kundi para may bigay ko rin yung aking mga sa tingin ko para sa akin tama at para sa akin ewan ko sa inyo kung anong ninyo, no? Kaya dapat talaga ayusin muna natin yung sa budget. Isipin nyo once na naayos yung mga budget at naging napunta sa blockchain at nakikita na yung transparency kung saan napupunta ang mga budget. So doon tayo makakapagtalaga ng mga maayos na leader, no? Isa sa mga naging ewan ko kung may nakakaalala pa kay Napoles, no? Nagkaroon na rin ng ganyan, nakulong na rin yung mga senador na yan at still binoto pa rin at yan, nakakulong na naman sila. So paulit-ulit lang yung ginagawang anomalya. Ewan ko kung natututo tayo, no? Pero mula pa lang nung kay Napoles, doon na ako natauhan. Sabihin na natin na ayoko magtunog political itong aking video na to. Ayoko rin naman mahaluan ng politika itong aking mga contents, pero ewan ko, siguro desisyon nyo na lang yan, no? Pero ako sa susunod na election, talagang ang iboboto ko talaga is yung mga hindi kilala. Yun ang iboboto ko. Hindi na ako boboto hindi ko naman binoto itong mga nakaupo ngayon, no? Siguro ang iboboto ko yung mga hindi na lang kilala. Yung malinis talaga yung record, walang kasi ang mangyayari niyan, pag nanalo tong kabilang panig, gagantihan itong mga ngayon. Kasi sila naman nasa kapangyarihan. Kapag ito naman kabila naman ang nanalo,
gagantihan din yung kabila, no? So, hanggang sa hindi na matapos yan. Puro na lang ganito, hindi pa kayo nagsasawa. Di ba? Ang gobyerno natin, puro na lang ganyan. Yung mga content creator na may mga sides na pinipili, hindi pa kayo na ano? Yung side na pinipili nyo, meron din naman kabulukan na ginagawa. Di ba? Nakakatawa na ano. No? Nga, syempre, bayad naman yan sila. Uy, baka maano ako nun. Pero, ba't mo ba gagawin yan? Di ba? So, bilang isang Pilipino, so lahat naman tayo may karapatan sa mga pwede natin sabihin, pwede nating anuhin, no? Pero para sa akin, ewan ko, kayo naman na nakakaramdam yan, kayo naman na nakaka-obserba niyan. No, busy tayo sa mga buhay-buhay natin, pero ramdam nyo naman yan. Diba? So para sa akin, meron akong mga gustong mangyari muna dito. No? At saka gusto kong ipunto rito. Kasi maraming tao yung naniniwala na kapag blockchain ang ginamit, mawawala na yung korupsyon. So, mali yun. No? Ito yung totoo. Hindi blockchain na solusyon sa corrupt na tao. No? Kahit ipalunok mo pa yung blockchain sa kanya, hindi mo masusolusyonan yun. Kung corrupt na yung tao, corrupt na talaga, wala ka na magagawa doon. Kahit ano pang klaseng technology ang ilagay mo dyan, basta corrupt yung tao, corrupt na yan. No? So, hindi mo na maano yun. No? Garbage in, garbage out. So once na minanipulan nila yung mga ganyang mga information, wala na. So nasa blockchain na yan, naka-record na yan. Magiging permanente na yan doon, no? So kahit na ang na-receive nilang pera ay 3 billion at ang nilagay nila ay 1 billion lang. So nasa blockchain, okay, 1 billion. Pero yung ba yung totoo? 'Di ba? Makikita mo lang na may transfer, nakatanggap talaga yung 1 billion, napadala dito sa lugar namin, tapos nagastos talaga sa tama. Pero magkano pa talaga yung na-receive nung nagpadala? Baka naman 3 billion budget. Diba? Pwede naman yun na yun ang gagawin nila no? So maraming butas, hindi perfecto ang blockchain, hindi yan mga corrupt, no? Pero magiging mas transparent lang talaga yung at may imbestiga na mas maayos. No, hindi kagaya ngayon once na sinunog yung isang ahensya ng gobyerno, wala na. Diba, DPWH, sunugin mo lang, wala na. Wala na yung mga records mo. Diba? Siyempre, pag maliyo at saka peke yung mga nilagay na data, na unang nilagay, blockchain lang yung magpe-preserve ng mga maling data. No? Ang problema pa minsan ay hindi technology, kundi governance. No? Marami kasi mga crypto supporters yung hindi talaga masyadong hindi na masyado na pag-uusapan yung mga limitasyon sa blockchain. Kaya dito pa lang sa akin channel, gusto ko na rin yun na i-point out na may mga limitasyon din ang blockchain, no? Isa pa ay yung mas kailangan ng Pilipinas yung blockchain transparency, sa totoo lang, kaysa sa blockchain voting. Kasi bakit natin uunahin yung pagboto kung hindi pa natin makita kung saan talaga napupunta yung mga bilyong piso na budget? Example, yung mga flood control project, infrastructure, mga disaster fund nga, confidential funds, mga procurement na contract, no? Kung gusto talaga ng gobyerno na mabatasan tiwala ng tao sa blockchain, simulan munang gamitin ito sa pagtap ng pera ng gobyerno. No? Tapos baka good news pa ito sa totoo lang para sa blockchain. Para sa akin nga good news pa ito para sa para sa blockchain. Kasi mukha siyang negative news pero kung titingnan nyo, minsan ang pinakamagandang adoption ay yung hindi minamadali. Kunwari, yung mga internet banking, e-wallets, QR payments, lahat yan dahan-dahan dapat tinatanggap ng publiko. Mas mabuti na yung madelay na 5 taon kaysa magkaroon ng isang malaking failure na sisira sa reputasyon ng blockchain sa Pilipinas sa susunod ng mga dekada. No? So once na nagkaroon ng bulok na sabihin nila itong butuan na to nagkaroon ng sunod na eleksyon, nagkaroon ng mga lalo na nagkaroon ng dayan, mga kung ano-ano. So sisirain nun yung at sigurado naman ako may lalabas at lalabas na ganun. No? Laging may babanggitin na blockchain dahil sa ganyan. Kaya ang mahirap talaga na kailangan talaga magsimula muna sa gobyerno. Pakitaan nyo muna kami. I-blockchain nyo muna yung mga pondo ng gobyerno. Tapos saka namin titignan. Saka kami magde-decide kung mapagkakatiwalaan na ba yung mga nakaupo.
Tapos hindi naman blockchain ang totoong issue dito. Mas malalim pa. Ang tanong kasi hindi gagamit ba tayo ng blockchain? Ang tamang tanong kasi, pinagkakatiwalaan ba natin ang mga institusyon na magpapatakbo nito, no? Sa totoo lang, no? Kung ilalagay nila yung blockchain dito sa ating voting system, so di ko alam kung pagkakatiwalaan ko itong gobyerno na ito pagdating doon. Kasi kahit na pinakamaganda yung blockchain pa ang gamitin, sino yung hahawak ng mga nodes? Nabanggit ko na yan kanina. No? Sino yung magbabalidate? Sino yung mag-audit? Siyempre kapag parang tao rin yung may control, hindi nawawala yung government risk. No? Pwede nilang manipulahin yung mga pwede nilang manipulahin yung resulta. No? Tapos kung mapapansin niyo ang Bitcoin, ay medyo ibang angle ito, no? Hindi kailangan pagkatiwalaan ang gobyerno. Pero ang blockchain voting ay kailangan pa rin pagkatiwalaan ang gobyerno, no? Yun ang pinagkaiba nila, no? So binabanggit ko lang yung Bitcoin as comparison sa cryptocurrency. Ang Bitcoin kasi is decentralized, no? Walang central authority, walang may hawak na bansa, no? Open verification siya. Ang government blockchain kasi may administrator, no? May permission, may central operators. Kaya hindi lahat ng blockchain pare-pareho. So, magkaiba ang blockchain. Hindi porke sinabing blockchain kaparehas ng Bitcoin. So, magkaiba 'yon, no? At saka siyempre gusto ko rin mapapunta doon sa pinaka-balance. Ano ba yung pinaka-balance dito, no? Na pwede ko mag-intake. Hindi ako kontra din doon sa blockchain voting. Siyempre, pabor nga ako doon. Pero gusto kong makita muna ito sa mababang risk na environment. Mababang risk muna, hindi muna doon sa mismong parang talagang pang presidential na. Bakit hindi muna unahin to sa mga barangay voting simulation, student council, o di kaya sa mga government grant distribution. Siyempre pag napatunayan doon, saka yung pwedeng dalhin sa national election, sandbox muna. No, doon muna tayo sa maliliit. Subukan muna natin doon. Tingnan muna natin kung gratis, kung sakaling may magkaroon ng problema, kung mga barangay-barangay lang, ay mas madaling ayusin kaysa naman yung national budget agad. Bilyong piso na naman yan. Ang susunod na imbestigahan naman ngayon, yung mga, yung mga nangyari naman sa eleksyon. Na yun ang sasabihin naman, na kinurap na naman. Yun naman ang di ba? Kaya kailangan is maging maingat tayo lalo na pagka ganitong ka-advanced na technology, baka hindi pa handa yung Pilipinas. Basta ang tanong dito, hindi kung blockchain ba o hindi. Ang tanong kung handa na ba yung Pilipinas para sa ganitong kataas na transparency. Dahil kapag blockchain ang ginamit, pag ang blockchain ay ginamit sa tama, hindi lang boto yung makikita ng tao, pati yung galaw ng pera at yung kapangyarihan ng gobyerno. At paggalaw ng pera at yung kapangyarihan sa gobyerno. At siyempre kung nalalaman din pati yung power ng gobyerno dito is siyempre mas mahihirapang itago yun ng mga corrupt na mga opisyal. Yun yung mga angle na gusto ko nga palagay ninyo, no? Sa mga sinabi ko na mga saan kayo pabor doon, saan kayo parang hindi parang malabo yung ganong klase ng pwedeng mangyari, no? Sana lang talaga maging mas maayos ito, no? Tsaka sa susunod, yun nga, nakikita naman natin kung gaano kagulo na rito, no? Hindi ko sinasabing walang ginagawa ang gobyerno, lalo sa nangyayari dito sa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Yung ibang bansa nag-iisip kung paano nila mapapaano yung kanilang mga bansa may sasalba. Pero sa atin dito, pinagkakaguluhan natin yung mga hindi na matapos no? Kahit andyan na lahat ng pero ewan ko siguro ganun talaga sa no? Pero yun nga masyado tayong papakakampante talaga para nasanay na lang tayo na wala, mo na corrupt naman talaga noon pa yan, no? Kaya siguro tama lang na mag-isip tayo para rin naman sa kinabukasan natin, no? Kasi hindi natin talaga pwedeng ipilit yung mga bagay na alam natin na hindi na nagwo-work, no? Hindi na nagwo-work yung mga ganitong mga bagay ngayon kagaya ng mga pinaggagawa nila na yan, no? The more na
nagkakaroon ng ganito, no? Iniisip ko nga baka in the future ito pang pinakamalaking dahilan kung bakit mabibreak ba ang government? After nun is magkakaroon ng bagong government para i-implement itong mga to. Kailangan pa ba nating umabot sa ganun? Isipin nga ninyo kung sino yung susunod na pwedeng iboto natin para mamuno para sa atin. Wala ka na mapili, 'di ba? Kaya sana nga 'yun. Ma-implement muna ito, no? Medyo lumalayo ako, medyo ako doon sa nadidistract ako doon sa pagdating sa kung sino yung boboto, no? Tsaka sa nangyayari dito sa Pilipinas. Pero yun nga. Siyempre, tayo ay pabor sa blockchain. Pero siyempre kung minamadali nila yung ganitong mga sistema, hindi tayo pabor dun. Bakit? Kasi magiging paraan lang to para masira yung blockchain lalo dito sa Pilipinas. Nasira na nga dahil dun sa mga crypto, sa mga pump and dump na mga nangyayari, ginagawang sugal, pati ba naman yung blockchain na which is nagkaroon ng magandang tool, magandang technology para sa atin ay masisira pa. Pero ewan ko, siguro matatanggap din naman ng tao yan, parang internet, no? Dati hindi rin naman tanggap ng mga tao yung year 2000. Meron pang threat mag-ano raw yung babagsakan ng mga aeroplano kasi mga computers daw yun. Pero hindi naman nangyari. Unti-unti naman na-adapt din ng mga tao. No? So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat at syempre sa ating mga supporters and subscribers, thank you so much sa inyong lahat. Saludo sa inyo mga ma'am, sir. At ayun lang. No? Magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!